Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan naman natin ngayon ang second half sa laban ng kupunan ng Barangay Nebra at ito ay kontra sa kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Ngayon mga ropa, dito sa second half, dito natin nambakan ng kupunan ng Barangay Nebra ang kupunan ng Phoenix. Ngayon tingnan natin kung ano nga ba nangyari dito. Ano ang ginamit na diskarte ng kupunan ng Barangay Nebra para sa pangalawang pagkakataon, tambakan na naman nila ang kanilang kalaban. Take note mga ropa, 2-0 na ang kupunan ng Barangay Nebra matapos silang manalo dito. Talakayin at himay-himayin natin ang ginamit na diskarte dito ni Coach Tim Cone. Ito ang game analysis at breakdown. Barangay Nebra kontra sa kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dun sa first at second quarter, sinabi natin ang depensa dito ng kupunan ng Barangay Nebra ay nakatuon sa may interior defense nila. Ibig kong sabihin mga ropa, mahigpit ang depensa nila pagdating dito sa may loob. At napansin ko na pagdating sa may 3-pointer mga ropa, pag oras na ng close out, doon sila na de-delay sa depensa. At ganun nga nangyari dito mga ropa, pansinin natin ang ginawa dito ni GB32 sa defense. Medyo parang naligaw dito si Justin Brownlee sa depensa kaya ganito ang nangyari. Samantalang si Scottie Thompson ay nag-close out na dito sa may 3-pointer sa ibabaw. Ngayon mga ropa, naiwan na open dito ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters sa may 3-pointer na to. Naka-close out naman dyan si JB32 mga ropa, pero huli na ang lahat, naipukol na agad ang 3-pointer. Basket is good naman ang 3 points na yan. Sa pagkakataon na to mga ropa, 57-49 ang score dito sa third quarter. Lumamang pa dito ng 8 puntos ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Sa kabilang banda mga ropa, possession dito ng kupunan ng Barangay Nebra. Dito sa possession na to, nakakuha sila ng isolation kay JB32. Walang help defense dito sa kupunan ng Phoenix Fuel Masters mga ropa, kaya kinapitalize si Justin Brownlee ang pagkakataon na yan. Dahil walang help defense mga ropa, pinukol na ni Justin Brownlee ang well-contested shot naman dito. Pero better offense ang meron si Justin Brownlee dito, kaya pasok ang tira, easy money, basket is good para kay JB32. Ang score mga ropa, 57-51 at possession dito ng kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Ito na nga yung sinasabi ko na congested talaga ang depensa ng kupunan ng Barangay Nebra doon sa may interior. Talagang sinasalubong nila yung lahat ng nagpe-penetrate doon sa may loob, sa may interior defense nila. Katulad nga na nangyari dito mga ropa, sabay pagka-kinick out na yung bola dito sa may 3-pointer. Doon na sila kumu-close out at yung close out na yan mga ropa, minsan kasi nade-delay sila sa pag-close out at talaga nagkakaroon ng space dito yung kalaban. Dito nga mga ropa, ganun ang nangyari, enough space dito para sa kupunan ng Phoenix Fuel Masters pagka-kick out ng bola. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dito ng Phoenix Fuel Masters. Maraming 3-pointers nga ang minintes nila dito sa game na to. Itong depensa na to ni Coach Tim Cone mga ropa, maganda to dahil maganda talaga yung depensa nila doon sa may loob at hindi sila madaling natitirahan. Pero pagdating na ng kick out sa labas mga ropa, nagkakaroon talaga ng espasyo dito yung kalaban sa may 3-pointer. Kung matatandaan natin, ganun nga ang nangyari sa serye nila sa Talk and Text kung saan natitirahan sila ni Calvin Optana pagdating ng kick out ng bola sa may 3-pointer. Kahit si RR Pogoy mga ropa, nagtama sa depensa ng kupunan ng Barangay Nebra pagdating sa may 3-pointer dun sa serye na yun. Dahil nga ganito ang ginagawang depensa ng kupunan ng Barangay Ginebra. Pero ang mahalaga dito mga ropa, nagmintes ang tira ng Phoenix Fuel Masters kaya good defense yan para sa kupunan ng Barangay. At sa kabilang banda mga ropa, 1-on-1 offense ulit dito para sa kupunan ng Barangay. This time si Scottie Thompson naman. Again, wala na namang help defense dito ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters kaya kinapitalize din yan ni Scottie Thompson. At ang tira na to ni Scottie Thompson mga ropa, pasok naman, basket is good para kay Scottie. At sa pagkakataon na to mga ropa, parang nagko-collapse na ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Turnover ang tinala nila dito kaya possession na naman ng Barangay. At sa possession na to ng Barangay mga ropa, nakakuha si Scottie Thompson dito sa may left side 3-pointer ng basket. Pasok ang 3-pointer na yan para kay Scottie Thompson mga ropa, basket is good. This time 60-59 na ang score. Hawak na ng kupunan ng Barangay Nebra ang kalamangan at possession ulit dito ng kupunan ng Phoenix Fuel Masters mga ropa. Sinabi ko na mahigpit talaga ang depensa ng kupunan ng Barangay Nebra pagdating dito sa may loob at sa paint. Pinagkumpulan agad dito yung import ng kupunan ng Phoenix Fuel Masters mga ropa, pero pinilit niya pa rin itira dyan yung bola. Ang outcome tuloy niyan mga ropa, mintes ang tira dito ng import ng Phoenix. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, unti-unti nang bumulusok ang kupunan ng Barangay Nebra pagdating sa opensa. Nagbunga naman dito yung ginawang diskarte ni Coach Tim Cone pagdating sa depensa dito sa may loob. Kaya again mga ropa, good strategy na naman to para kay Coach Tim Cone. Ang isa pa sa napansin kong ginamit na diskarte dito ni Coach Tim Cone mga ropa, yung 24-second shot clock. Yung 24-second shot clock mga ropa, talagang sinusulit nila every possession. Ibig sabihin mga ropa, meron silang sariling pace ng kanilang laro at tong pace na to mga ropa, talagang sinusulit nila yung 24-second shot clock. Hindi sila nagmamadali dito pagdating sa opensa. At dahil dyan mga ropa, nasiset yung tempo dito ng laro na kung saan para sa akin pagkaganto nakokontrol nila yung tempo ng laro at naapektuhan yung kabilang kupunan. At itong ang play na pinapakita ko mga ropa, set up lang sila dito ng play pasa-pasahan hanggang magkaroon sila ng open look. At ang open look nga dito mga ropa, si Scottie Thompson dito sa may 3-pointer. At hindi naman pinahayaan ni Scottie Thompson dito ang pasa ni JB32 sa kanya. Pasok ang tira na yan na 3-pointer, basket is good. Pero dahil nga sa depensa mga ropa, naka-zone defense dito ang kupunan ng Barangay dahil ayaw na ayaw nga nila magpapasok dito sa may loob. Again, tinirada na naman sila dito ng Phoenix Fuel Masters sa kanilang 3-pointer. Pasa sa 3-pointer kay Tapin mga ropa, pansinin natin na close out dito ang kupunan ng Barangay at pansinin din natin na delay talaga ang close out dyan ng Barangay dahil nga sa zone na ginagawa nila sa depensa doon sa may loob. Medyo delay talaga ang nagiging close out nila dyan. At dahil yan mga ropa, pinagbayad sila ni Tapin dito sa may 3
3-pointer. Bawi ang 3-pointer ni Scottie dito sa tira ni Tafin. Basket is good din ng long range bomb. At sabi ko nga mga ropa, talagang naglalaro ang Kubunan ng Barangay Nebra base sa kanilang tempo at pace ng laro. Hindi sila nagpapapekto kahit ano man ang gawin dyan ng Kubunan ng Phoenix Fuel Masters. Basta sila lalaruin nila yung gameplay nila at isi-set up nila yung bawat teammates nila dito hanggat sa magkaroon ng open shot. Dito nga mga ropa, again balasa na naman dito ng Kubunan ng Barangay Nebra ng bola hanggang sa nakita nila si Troy Rosario doon sa may ilalim mga ropa. Ngayon pinasa na yung bola sa may ilalim at again mga ropa, ang resulta nito slowly but surely easy 2 points naman para sa Kubunan ng Barangay. Basket is good para kay Troy Rosario. At another one mga ropa, possession ulit ng Kubunan ng Barangay. Pansinin natin na ganun talaga ang ginagawa nila dito, set up ng play. Sinusulit talaga nila yung 24-second shot clock at dito mga ropa, nag-end up ang bola sa mid-range jumper ni Japet Aguilar. Pasok ang tira na to ni Japet Aguilar at dahil dyan mga ropa, 69-65 na ang score. Ngayon mga ropa, dito nga natambakan na ang Kubunan ng Phoenix Fuel Masters sa pagkakataon na to at isa to sa major na dahilan. Dito nagkaroon na naman nga sila ng open 3-pointer dahil nga sa defense ang ginagawa ng Kubunan ng Barangay. Pero itong 3-pointer na to mga ropa, open na dapat ipasok na yan ng Kubunan ng Phoenix Fuel Masters. Pero again, mintes ang tira na to ng 3-pointers ang Kubunan ng Phoenix. At sumunod na possession nila mga ropa, pinasok na si RR Garcia dito at mumukol si RR Garcia ng open 4-point shot din. Ito understandable na magmintes to mga ropa kasi pagkalayo-layo naman ang tira na yan. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section, gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. At sa magkakataon nga na to mga ropa, parang naglaylo na ang Kubunan dito ng Phoenix Fuel Masters para silang tinamad at puro mintes din ang kanilang ginagawang tira. Samantalang sa kabila mga ropa, ang Barangay Nebra nag-init na dito sa opensa. At sa magkakataong to, inatake ni Troy Rosario ang depensa ng Phoenix Fuel Masters. Ganda nga ng penetration na to ni Troy Rosario para makakuha siya ng easy 2 points, basket is good. At ito pa mga ropa, again possession ulit ng Kubunan ng Barangay Nebra. Sobrang lethal ng jumper ni Japet Aguilar. At this time mga ropa, pasok na naman ang tira dito ni Japet Aguilar pagdating sa may mid-range. Basket is good, easy 2 points para kay Japet. Pero sa kabilang banda mga ropa, ang Kubunan ng Phoenix Fuel Masters sobrang alat na nga dito sa pagkakataon na to. Halos hindi na sila makascore dito sa 4th quarter. At the same time mga ropa, sinasamahan pa yan ang kanilang poor ball handling. Again, turnover na naman ang kanilang tinala dito. At yung mga turnovers at mintes sa tira na yan ng Kubunan ng Phoenix mga ropa ay kinakapitalize malala ng Kubunan ng Barangay Nebra. Again mga ropa, dito sa possession na to ng Kubunan ng Barangay, inubos na naman nila yung oras. Balasa sila ng bola dito, pasa-pasa. At ang recipient ng bola mga ropa, ang endgame ng bola dito ay sa kamay ni Maverick Amnesia dito sa may right side 3-pointer. At pasok ang tira dito ni Maverick Amnesia sa may long range bomb. Easy money para sa kanya, basket is good. Pinagot naman yan ng Kubunan ng Phoenix Fuel Masters mga ropa. Again, mintis na naman ang tira. Wala talaga, bingkong talaga ang kamay dito ng Kubunan ng Phoenix pagdating dito sa 4th. At samantala, nakapitalize pa rin yan ni Arja Barrientos mga ropa. Mid-range jumper ang kanyang pinakawalan dito, paboard pa yan, basket is good. At sa senaryo nga na to mga ropa, hindi na nakahabol dito ang Kubunan ng Phoenix Fuel Masters. Tambakol sila sa Kubunan ng Barangay Nebra. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng Kubunan ng Barangay Nebra? At ano din ang masasabi nyo sa depensa ng barangay at sa opensa ng barangay? Na ngayong nandito na si Troy Rosario, pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.